Hanggang ngayon, nakikipag-argue pa rin yung iba na hindi, ganun, mabilis makuha ang limit niyan. Trust me, subukan nyo kung makuha nyo ang limit kung nakatindig kayo ng ganito, tas naka-full throttle, hindi nyo maabot yan. Promise, kahit naka 1444 kayo, hindi nyo maabot yan sa all stock kapag nakaganto kayo. Maabot nyo lang pag yumuko kayo. But the point is, yung mouse sprocket set na yon ay magagamit mo talaga sa pang-araw-araw mong buhay. After ilang days na nakakabit yung NK na mag, shoutout kay Daynar, siya yung nagregalo sa atin yan. Isang mabilisan. Reviewin natin yung performance nito kasi may mga napansin ako dito sa in-upgrade natin kay WinnerX. Kasi kita nyo naman, nagpalit tayo ng mags. Regalo sa akin ni Dane nung birthday ko, ayan. 1.6, 1.8 yung likod niya. Gulong na nakakabit ay parehong 9080. Honest review to guys dito sa NK natin na kinabit. Ang problema niya ay yung disc. Yung disc niya ay nagwawabol-wabol. May wave yung disc. Possible na dahil na rin sa shipping ganun kasi galing pa yatang Sambayampi, Thailand o Malaysia. Galing Malaysia or Thailand yung disc. Tapos ito naman, local lang yan. Dito sa Philippines yan. Sa Pilipinas na yan. Wala namang problema sa mags. Okay din. About naman sa tibay, hindi ko pa siya natatry sa mga lubak-lubak kasi kahit ano naman tibay ng mags, kahit anong pangalan ng mags, pag napasama talaga ang tama sa masamang lubak, either basag o bengkong lang yan. Dalawa lang yan. Pakagaan ng takbo niya. Kinumpare na rin namin ni J2. Nag-testing kami ni J2. Alam niyo naman yung kay J2, nakaremap yun. Buntot and halos lalampas na siya dun sa nakaremap. But the point is, magaan kasi to. Advantage ng mas magaan na mags at mas magaan na gulong na yung top speed at acceleration mo magbabago talaga. Yung stock na gulong ng WinnerX, enough na naman yon. At saka kagandahan naman sa stock na mataba ang gulong, yung stability. Which is nabawasan dito sa pag-upgrade natin ng mags na NK. Kasi ba't nabawasan ka ako? Mas magaan siyang itakbo ngayon, mas agile siya, mas madaling iliko, mas magaan siyang iliko. Hindi mo mararamdaman yung bigat ng motor kapag nakagantong mags ka na mas magaan, mas maliit din ang gulong. Pero pagdating sa stability, mas stable pa rin yung stock mags kumpara dito. Pag-isipan yung mabuti, tingin ko mas applicable yung mga gantong slim na mags doon sa mga mahilig sa performance. Pero kung pang daily lang, long drive, enough na yung stock. Wala ka nang kailangan baguhin. Pagpapalit natin itong mags na to, ibinalik natin yung stock na sprocket niya na 1544. Yung stock na gulong, ang sprocket nun ay 1444. Binagay lang natin siya dun sa gulong na mataba, malaki ang circumference, kumpara dito sa mas maliit na mags at mas maliit na gulong. Yan yung lagi ko sinasabi sa inyo na wag niyong kakalimutan na magpalit ng sprocket every time na meron kayong papalitan sa gulong at sa karga ng motor nyo. Kaya ngayon, binalik natin yung stock na sprocket kasi lumiit yung gulong natin. So, hindi na bagay yung Mamo sprocket set ng malaking gulong dito sa maliit na gulong. Kasi once na gamitin mo yung Mamo sprocket set ng malaking gulong, dito sa maliit na gulong, masyadong puro RPM na lang, maabot mo yung limit. Kapag nagko-cruising, hindi naman cruising, pero agad mong maabot yung limit, especially kung hindi ka nakaremap, katulad ko. So take note, kung short distance, 201 meter race, ganyan, napakatuling nung setup na yon, yung very low speed sprocket set. Hanggang ngayon, nakikipag-argue pa rin yung iba na hindi, ganyan, mabilis makuha ang limit niyan. Trust me, subukan nyo kung makuha nyo ang limit kung nakatindig kayo ng ganito, tas naka-full throttle, hindi nyo maabot yan. Promise, kahit naka 1444 kayo, hindi nyo maabot yan sa all stock kapag nakaganto kayo. Maabot nyo lang pag yumuko kayo. But the point is, yung mouse sprocket set na yon ay magagamit mo talaga sa pang-araw-araw mong buhay. Then balik tayo dito sa upgrade natin ng NK na mags. Sa looks, talaga naman nag-improve. 10 out of 10 siya sa looks. Wala akong masabi kasi napakaganda ng matte na kulay. Hindi sponsored to guys, sponsored yan ni Dane. Yan, pa-birthday sa akin yan. Sabi ko naman, sa looks, walang problema. Ganon din sa disc, hindi naman na-compromise yung ABS natin, maayos din yung ABS. Pero ang problema natin ay, pag namemero na tayo, hindi even yung disc. Disc ang problema nun kasi nayugyog pag namemero na. Pinaayos ko na kay paring Tope. Shoutout paring Christian ng T10. Ayan, pinaayos ko, pinabawasan natin ng kahit papano naman pinaayos natin yung disc natin. Nabawas-bawasan naman yung pinakang yugyug niya kapag namemero. Lumalaban din siya sa lever. So yun ang isang problem na na-encounter ko dito. Siguro sa disc lang ang problema pero sa mags wala namang problema. Doon din sa likod wala rin namang problema, wala rin yugyug. Yung sa una lang kasi ang problema niya masyadong nandito sa loob ang lalagyan ng tornilyo. Hindi katulad nung masyadong nasa labas ang mga lalagyan ng tornilyo. Mas stable kasi yon, tsaka hindi siya prone sa pag-warp. Performance, wala akong masabi kasi yun palang makatapat ka sa nakaremap tapos naka-mouse sprocket set na ganito lang ang baon mo.
stock na ECU, stock elbow, gulong lang at saka mugs ang pinalitan, masasabi ko na itong setup na to ay naka-mouse sprocket set na. Magaan na talaga siya kung tutuusin. No need na palitan yung sprocket na stock na 1544 kasi bumagay na dito. Lumiit yung gulong natin, kaya slightly naging mouse sprocket set yung sprocket natin na stock. Kasi may relation ang sprocket at ang gulong. Yan ang tatandaan nyo guys. Ngayon, mararecommend ko ba na magpalit kayo ng NK na mugs? Kung hindi nyo po problemahin yung katulad ng problema ko na yung disc ay na ganun-ganon, recommendable siya. Good siya para sa akin na upgrade. Talagang worth it siya sa forma at saka sa performance, meron at meron. Kung po problemahin mo naman yung wobble, katulad nun, medyo hindi ako mapakali kasi may problema siya dun sa wiggle-wiggle ng konti. Pag na-membreno ay na ganun-ganon, syempre hindi ka mapapakali as rider. Kung tolerable naman sa'yo, walang problema. Pero para sa akin, siguro magpapalit pa ako ng mugs. Ano? Tingin mo? Bibili mo uli ako? Bili mo na lang uli ako. So ayan, malamang magpapalit tayo kasi syempre gusto natin yung mas maayos. And kung mapapaslim ko pa ito ng konti, try ko kaya yung 1.6 ng Racing Boy. Ano sa tingin nyo? Comment down kasi bala kong mag straight Racing Boy na build. Syempre maraming salamat pa rin kay Dane R kasi niregaluhan niya ako nito. Sobrang na-appreciate ko talaga. Ang ganda ng performance, ang ganda ng looks. Sir decision mga kapwa kung mag-upgrade kayo ng NK na mugs, from stock mugs to NK, talagang may performance. Again, hindi to sponsored, may dagdag performance siya, mas magaan, mas agile iliko, pero yung stability niya slightly nabawasan. Kasi mas stable pa rin yung mas mataba ang gulong kumpara sa mas slim na gulong. So yun lang mga kapwa, abangan yung susunod na upgrade natin kay Winner X. Bala kong mag-straight RCB na build, baka naman Dane R. And then, sa mga nagtatanong pa rin, sasabihin, akala ko ba stock is good lang? Abay, stock pa rin naman yun. Anong tingin mo dyan? Stock engine, stock tindig. Yung mga pinaltang ko naman, walang kinalaman sa karga. Diba? Kailangan pa bang i-explain yan? Pag sinabi kong stock is good, stock engine lang. Tiyan nyo si Hera, nung pinanday-daily ko, stock engine. Si Victoria, stock engine. Si Greggy, stock engine. Slight modification lang, goods na. Katulad nito, ito yung Winner X, sprocket lang pinalitan ko, mouse sprocket set, tapos ngayon nagpalit ako ng mugs, itinerno ko yung sprocket. Ganun-ganun lang. Antayin nyo kasi eventually mag-upgrade tayo ng gulong natin, kasi yung gulong natin na nakakabit ay lumang race tire ko na yan. Not recommended ang race tire sa pan-daily kasi mahina siya sa rain. Sa ulanan, mahina to. Kaya papalit tayo ng standard tire o road tire ni IRC. Papalit tayo soon. As well as yung sprocket natin. Since puro itim na yung itsura ng ilalim natin dito, lalagyan natin siya ng accent ng yellow. Palit tayo ng sprocket na 415 ng RK. Antayin nyo yan mga kapwa. Walang tigil na upgrade sa Winner X natin. Siguro mag-straight RCB ako. Antayin nyo na lang.